Bago sa tanan, mag-greet ko sa inyo advance Merry Christmas. Kasi sa inyo diri mayara wala nagapati nga ang Christian dapat mag celebrate Christmas, no? Pero natun-an ta naman sa nagliligad nga ang mga date nga gin-assign sa kalibutan para sa mga Diyos-Diyos, kwaon ta na ihatag naton sa Ginoo. Because according to the Bible, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Kwaon ta na kay iya na iya sang Ginoo. Imuon ta nga pagdayaw sa aton nga Dios. Amen. So wala man tagapati nga December 24, December 25. Importante nga mawali naton si Kristo, no? Siling ni Paul, in every way Christ is preached. Importante madulong tang mayo nga balita. So, what drives you to take such a significant risk in life? Ano ang nagaduso sa inyo nga magrisgo kamo sa inyo nga kabuhi? Tanan kita bala nga nagapangabuhi subong diri sa kalibutan, naga-take risk gid. Kay kung hindi ikaw magrisgo, it means hindi ikaw makahalin kundi ikaw subong. Wala may matabo sa imo nga kabuhi. Base ta lang sa mga Christmas characters naton, just like kay Joseph. Si Joseph, nag-take risk siya. Dumduman nyo nga nabalaan niya nga si Mary nga palangasawon niya, nagabusong na. Sino sa inyo diri kaagi nga ang iya nga nobya nagbusong, balaan niya man nga wala iya matandog. Ano ba tiyagon nyo? Nobya pa lang na. Iya ni Joseph asawahon niya na ni. Na-betrothed na ni sila. Kulang na lang kasal. Nag-agree ng ilang nga pamilya. Pero nabalitaan niya nga nagabusong na iya pakaslan. Ano ganing natabo diri, di bala? Si Joseph malagyo sa tani kag ibayaan niya si Mary. Pero ara ang angel nagsugid sa iya nga iya na sang Holy Spirit, iya na sang Holy Ghost. Pakasli si Maria. Si Joseph almost gave up sa kay Mary. Amo man si Mary, kung lang tawon mo iyang istorya, si Mary was troubled and confused. So niya, paano ni matabo? Wala pa kuya experience sang lalaki nga mabusong na ako. Ano na lang tong balon sang akon nga palamanon. So, both of them risked their lives to follow the will of God. So, basahon naton ang aton nga text sa Isaiah chapter 9, verse 6 pakadto sa may verse number 7. Okay? Magatindog kita liwat palihog. I think sinong Henry may inoghatag sa akon niyara nang or okay na? Tapos na. Okay. Abi ko may ihatag ka. Okay, basahon naton ang Isaiah chapter 9 verse 6 and 7 sang dungan. Ready? Read. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Mga muyo kita. Amay namon nga balaan, nagapasalamat gid kami sang imo Ginoo nga ginhimo nga ikaw ang Dios nagpanaog diri sa kalibutan kay nagsuklob sa unod so that magahatag sa amon sa matudtuod nga paglaom sa sining nga kabuhi nga puno Ginoo sang problema, kasakit and failures. Ginoo sa sining nga tion gapangayo kami nga patawaron mo kami sa amon nga mga kasalanan kag tanan nga mga shortcomings sa imo. Tilaw ang amon nga tagipusoon
nga manginhanda sa pagbaton sang balaan nimo nga pulong. Please bless us, Ginoo, sa sining nga mensahe. Kag kabay ini, Ginoo, magaduso sa amon nga maghigugma sa imo kag magpangalagad sang bugos namon nga kabuhi. This all we pray in Christ's name. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ari kata sa gihapon sa aton nga tema sa sining month of December, a thrill of hope. And part 2 ini sang aton nga series. Gin-explain naton sa nangligad, magambal ikaw nga thrill, it means excitement nga hindi ni mo mabalaan kung ano ang masunod. Nalipay ikaw, may pleasure ikaw sa excitement nga hindi ni mo masigurado pa. Pero sa gihapon, nagalaom ikaw. That's the thrill. And last time, gingamit naton ang word nga hope. Kung nga may ara kita nga paglaom, sa piyak sang ginaagyan naton nga mga problema diri sa kalibutan. Letter H, nga ang mga anak sang Dios nagalaom kag may ara sang paglaom. Ano gani? Because of letter H, because ang aton Dios among aton nga helper. May manugbulig kita. Anytime, anywhere sa aton nga kahimtangan. And then makadto kita sa next nga letter, duha ka bilog aton nga i-take up subong, letter O and letter P. Letter O nga kinanglan kita maglaom kag may paglaom kita because ang aton nga helper is an overcomer. Ang nagabulig sa aton mandadaog. Grabe na naya i-experience siya nga naagyan. Grabe na nayang kaalam nga ara sa iya. Kagrabe na naya nga mga pamaagi ang iya nga nabalaan para magbulig sa aton. So, sa sini nga bagay, mapahamtang na ang aton nga tagipusoon nga may nagabulig sa aton nga grabe siya ang iyang eksperyensya kag mandadaog. Siling diri sa Isaiah 9 verse number 6. For unto us a child is born. Ini balang child is born, naghambal ini isang birth of Christ. Nataho ang ini nga bata. And then he said, unto us a son is given. It means, inang bata nagdako, gintawag nga son or son of God, ginhatag sa aton. Sa amuning butsilingon niya nga kamatayon ini sang aton nga Ginoo sa pagbayad sang aton nga sala. Pero bisan napatay siya, ginambal diri dason, and the government shall be upon his shoulder. Napatay siya, pero ang gobyerno lukdoya sa iya nga baga. Ara sa iya ang gobyerno. It means maka-overcome siya sa tanan nga mga pagtilaw and challenges sa kabuhi. In fact, ang ginahambal diri nga mabalik sa liwat kag ma-put up sang iya nga government for 1,000 years, and he overcome niya ang kingdom of man and power of Satan. So nagambal ini sa aton nga Ginoo that he is an overcomer. Antawa bala si Joseph and Mary. Joseph and Mary. Si Joseph, kung mabasa mo ang Matthew chapter 1, ara na siya at his breaking point. Ina balang ara na siya sa tibi sang iya nga pagtuo nga mag-give up na siya tani. Because sining mga natabo, nagbusong iya nga palangasawon. Siling diri sang verse number 19, Joseph, her husband, being a just man. Makun mo tarong ikaw nga lalaki, pero amuning matabo sa imo. Not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Sila nga isikrito ko lang, pero bayaan ko ang akon nga asawa. Or palangasawon nga mo si Maria. Hindi na siya mo. Palagyuhan niya na si Maria. Verse number 20,
Ara na siya sa big sang iya nga pagtuo, but, lantawan nyo, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, hindi ka magkahadlok, nga pangasawon si Maria, kay ang ginabusong niya is of the Holy Ghost. So kung lang tawon mo, daw bida diri si Joseph. Actually, nag-intervene ang Ginoo pagi sa damgo. Ginhimo ini sang Dios to provide direction and reassurance. Hindi na niya iya ni Joseph nga abilidad. Ito hindi siya kapati. Hindi siya magpati nga mabusong lang iya nga palangasawon nga wala sa may nagtandog. It was God proving the path nga iya batunon ini nga bagay. And sila ni Maria, because they were carrying the Savior, gabusong na to si Maria, galakat sila sang layo, they were carrying a Savior, or the Savior, they were sustained by peace and a strength not their own. Atong kalinong, atong kusog, nga gamit nila nga maglakat sa kalayo-layo. At least 192 kilometers by donkey, and ang kalawigon sina 4 pakadto sa 10 kaadlaw para makalambot sila sa may Bethlehem, Judah. Hindi na tuya ila kusog. Bangod kay ara sa ila ang manluluwas, gingrasyahan sila sang extra nga strength kag extra nga kalinong. Ang ilang nga mga obstacles like poverty, homelessness, because refugees sila sa may Bethlehem, supernatural na to ang ilang nga endurance kag imposible na to nga makaya sang tao. So si Mary and Joseph, hindi iya among nagprotektar sa kay Jesus. Kung lang taon naton, ginprotektaran gid ni Joseph, ginprotektaran gid ni Maria, ginhalungan niya gid ang iya ginabusong nga among manluluwas. Kundi si Jesus mismo gani among nagprotektar sa ila nga duwa. Si Jesus. So they overcame sang sina nga mabudlay nga sitwasyon. Akon mo, mga nanay, intindihan nyo gid ni. Kung manog bata ka mo, budlay ginaya. Di ba? Gadalagan ka mo sa ospital. Ila nga duha. Wala ospital mo. Wala gani kwarto nga masudlan sila. Wala man to may naghambal sila. Uy, ara ka mo da galay. O, ari ininit nga tubig o, ari bulong o, imna anay. O, ari pagkaon. Wala. Sila lang nga duha. Upod ang manluluwas sa tiyan ni Maria. Wala paltira, wala nurse, wala doktor, wala sa may maopera. Wala gid. Pero na-overcame ini nila, it is because hindi sa ilang ay kasarang bangod sang upod nila nga overcomer sa tiyan ni Maria. In 1 John 4:4, santo gini sa verse para kay Mary, ye are of God little children, and have overcome them, because greater is He that is in you. Kay Maria, ara siya sulod mo. Greater is He that is in her than he that is in the world. Dumduman nyo nga ang panulay nagapangita man sa mga tao nga gamiton niya para patyon si Jesus. Gingamit niya to si Herod, gingamit siyang iban nga mga tao, mga soldiers, para pangitaon ini. Pero greater is He that is in you than he that is in the world. That is why we can overcome. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts or plans that I think toward you, saith the Lord. Kung ano man ang hindi naton subong maintindihan, ang Ginoo kay intindi sang iya ginahimo. Mayara ikaw problema subong nga do hindi ikaw kabalo kung ano iya nga solusyon,
May mga utod kita diri nga may mga masakit. O, sinong Johnny, may blood clot sa ulo. Sino pagid si Hestia, wala kita kasigurado kung epektibo gid man na ang ano na tawag na ang steroid na nga gina-inject sa iya para magkupos ang bukol or ano pagid ang ginabatsyag naton subong or problema nga gina-undergo naton. Pero ang ini nga verse nagasiling kabalo ang Dios sang iya ginaplano nga ginplano sa aton. Plano ina sang Dios. Ang ginaagyan naton subong. Siling sa Ginoo, plano ini sang kalinong. Whether you like it or not, whether gusto mo ina or hindi mo nagustuhan ang sitwasyon mo, para sa Ginoo, it is the plans of peace. Kag hindi ina malain para maghatag ina sa aton sang expected end. Sa iban nga translation, ginatawag ini nga hope in the end or thing that you long for. Amo ining makahatag sa aton sang butang nga ginapangita gid naton sang matudtuon. Iya ina sang Dios. In 1 Corinthians 15:55, ginhambal sang pulong sa Ginoo nga kung ikaw isa ka anak sang Dios, bisan pa ang kamatayon, malampuasan mo, madaog nimo. Gin-shortcut ko lang ni sa may verse 55. Siling diri ni Paul, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kung intindihon mo bala ang pulong sa aton nga Ginoo, ang purpose ni Satanas, gusto niya na gubaon ang tanan nga bagay sa aton kabuhi. Ginambala ni Jesus, di ba sa may John chapter 10, the devil is come to kill, to steal, and to destroy. Kung hindi ka mapatay, gubaon niya imo kabuhi. Amo nang gusto sang yawa. Kung anak ka man sang Ginoo, gusto niya ka pakahuyan para hindi ikaw magamit sang Dios. Gusto niya na gubaon aton kabuhi. Amo ginang purpose siya. Basahon niyo ang kabuhi ni Job. Ginaakusar niya si Job sa trono sang aton Ginoo. In the book of Revelation, ginatawag siya the accuser of our brethren. Timtaron niya ta nga magimo sala, intuon niya ta karon kung magkagat kita kaangay ni Adan kag ni Eva, makadto naman siya sa Dios. O bata mo to nakasala. Amo na si Satanas. Gusto niya gubuon aton nga kabuhi. Kung nakasala kita, siyempre ang bayad sina kamatayon. Ang classmate ko sang last week nag-message sa akon, ang seaman, nag-basket na diri siya. Siya lang Mig, si Sir Masa, napatay. Si Brother Neil, amot kilala mo si Sir Masa sa San Jose. Maestro namon, napatay ko no. Abal ko baw, ano iya kinamatay? Siya lang pancreatic cancer. Aba ko, grabe na, kay basta cancer sa pancreas, hindi ka na magdugay. Binulan lang na. Ang amo nang kinamatay sang lula ko, kag nabatian ko man sang iba, dasig-dasig lang na ang pancreatic cancer. Ti amo ning kinamatay sang amon nga maestro. Siling sang classmate ko, chat sa ako. Niya, kululbaan no? Ambal ko, tanan man kita maagi dira. Bisan ano ka pa kamanggaranon, ano ka pa kaalam, ano mo pa kahalong-halong sang imong alawas, even gani mga doktor, may mga kanser, may mga masakit. Hindi sila kalikaw dira. And amo ning ginhambal ni King Solomon sa the book of Ecclesiastes, nga ginhungod ginaya sang Dios. Himo nga ang cycle of life sang tawo, bisan ano ka pa ka manggaranon kabaskog, maagi ka ginaya sa pinaka grabe nga problema. Kabalo ka mo ng purpose? So that man should fear Him. Ang tawo, mahadlok sa Diyos. That is why, mga balita, subong, ang mga 40, sobra iya sa lakyan, nga luxury cars, subong, gahibi.
ginpriso. Atong USEC sang DPWH napatay. We don't know kung siya gid man to or himo-himo lang. Amo giniyang kabuhi. Maagi ka ginaya sa problema. So hindi kita makalikaw sina. That is why hindi ka mo magpaminsar nga kung anak ka na sang Dios, okay na yang imo kabuhi, hindi ka na yang maagi sa grabe nga problema. Si Jesus nagtudlo gid sa aton, maagi gid kita gani sa tribulation. Because dara gani pugahaon kita para magwa ang aton nga pagtuo. And ang pagtuo amo na ang nagapalipay sa aton nga Dios. So ang balya kululbaan. Pero kung anak ka bala sang Dios, asta na malang dira ang kululbaan, ang kamatayon. Sali nga sa may verse number 56. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Kabalo ka mo nung sting, hindi na siyang soft drinks nga ginainom, ha? Namit na siya. Ang sting, though, for example, isa ka scorpion. Kung kadton ikaw sang kamoy sang scorpion, okay lang na iya. Sakit na sa tuod. Pero kung ikog ya ang magtublok sa imo, sakit man na. Pero after sang tublok, anong masunod? Ang sting. Ang sting ang pinaka-worst because nagalawig ini for how many days nga magahubag, kagubuon niya na ang imong nga mga veins, busluton niya na, and even pwede ikaw mapatay sina. Ang delikado, amo ang sting. Ang tao nga wala Kristo, kagton na siya sang kamatayon. Yes, ang kamatayon masakit because maagi kita sa cancer, maagi kita sa diabetes, stroke kita, or ano dara klase nga masakit. Pero, kung wala ikaw Ginoo or Kristo sa kabuhi, agyan mo gid na ang kasakit sa kamatayon. Plus, kagat pa lang na ang kamatayon. Plus, sang dalit sang kamatayon. Anong dalit sang kamatayon? Walaan niyo? It's the lake of fire. Wala katapusan. The sting of death is sin. The wages of sin is death. And second death sa may lake of fire. Amo nang sakit ang dalit sang sala. Pero ang tao nga may Kristo, kadton siya sang kamatayon, ya sakit. Pero hasta lang da aton kasakit. Because after that, wala na dalit ang kamatayon sa aton. That is why sila nga verse number 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Nga ang makalampuwas kita, nga madaog na naton ang pinaka grabe naton nga kontra, even kamatayon. Through ano? Through money, through our wisdom, through our ability, paagito sa gintipon tanga manggad sa bangko, wala sang iban nga solusyon. Through our Lord Jesus Christ, through our Lord and Savior Jesus Christ, the only one and the master of your life. Because may overcomer kita nga nagabulig sa aton, we can overcome even death. Siling diri sa nga walang balanon, you can't lead where you haven't been. Hindi ikaw katoy-toy kung sa lugar nga wala mo makadtuan. Si Jesus, siya nakadtuan niya na. You can't teach what you haven't learned. You can't be what you are not. Hindi ikaw pwede nga mangin-amo na kung wala mo na malambot. Wala mo na maagyan. And sure, you can't give what you ain't got. Hindi ikaw makahatag sang siya nga bagay kung wala ina sa imo.
And ang tanan naton nga ginapangita, ginapangayo, ginahandom, ara lang sa aton overcomer nga mo si Jesus Christ. Jesus said in John 16:33, "These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation." Amo na ganing masubo ang mga taho bala sa kalibutan, gusto gid nila manghawid sang manggad nila. Gusto gid nila magtiner diri sa kalibutan. Tanan nga comfort. Dapat may amo ko ni, dapat may amo ko ni, dapat ang bayo ko amo ni, dapat ang cellphone ko amo ni, dapat ang balay ko amo ni, dapat amo gini. Diri sila yaga panghawid sa kalibutan. Sila ni Jesus sa sining kalibutan, mayara kamo nga kangit-ngitan. Pero magkalipay kamo, kaysa akon nadaog ko na ang kalibutan. So kung ano tong ginhimo sang aton Ginoo, amo man tong sundon ta para makadaog man kita sa kalibutan. Overcomer. Kumbaga, kita bala nagasulong kita sa giyera, and as you go to war, you should obey your general. Sundon ta ang nagamando sa aton ang pinakataas. Because siya na iyang nagakommand kung anong aton himuon para magdaog. Another word or another letter P sa the word nga hope. Nga makarisgo kita sa aton nga kabuhi. Nga makalaom kita sa sining nga kabuhi. Letter P because of the prize or rewards. Nagarisgo ang tawo bangod kay balaan niya nga kung magdaog diri siya sa iya ginirisgo, grabe man ang balik sa iya. Siling sang Philippians 3:13 and 14. Brethren, wala ko ginakabig ang akon kaugalingon nga may nalambot nako. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Verse 14, I press toward the mark for the prize of thy high calling of God in Christ Jesus. Si Paul, kung lang taon mo iyang sitwasyon, ma-discourage kagid. Amo na gani nga damo siguro nga mga nagbaton kay Jesus, nagtuo kay Jesus nga hindi gusto mag-alagad kay Jesus, kay kabudlay sang kabuhi. Damo ikaw agyan nga persecution, damo ikaw agyan nga tribulation. Yung siling ni Paul, bisan amo ni akong sitwasyon, may ginalambot ako. Prize of the high calling of God. Si David, mangkutunta ka mo, nga nagbato si David sa isa ka higante. Nga wala iman to gani, gintuyo, nga awayon si Goliath. Nagdulong lang to sa iya sang mga pagkaon sang iya nga magulang sa patag-awayan. Batian niya man lang to nga may nagapanghangkat. And then nagkadto siya. Siling sang 1 Samuel 17:26. And David spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Tantawa ba lang ginhambal ni David? Din siya nagaka-interes sa premyo. Ti ano matabo siyang makapirdi sini, siyang higante nga ni nga wala mapaltak. Munambalya. Anong premyo sa makapadula sang kawianan sang Israel? And then siling diri, in verse number 25, makita nyo na, enumerate ko lang ni. Ang premyo, number 1, the king will enrich him with great riches. May manggad. Grabe nga manggad. Number 2, and will give him his daughter. Hatag sa iya, mangin asawa ya ang prinsesa.
but silingon, mangin prinsipe si David. Hindi ka pa? Digto ka lang niya imoya sa may latagon, perme, upod mo to ang mga karnero to. Amoy araw ka lang, perme. Siling David, sansa ko na ni. Maprinsipe ko. Number 3, and make his father's house free in Israel. Wala sila baydan nga tax. Hiluway kamo sa inyo nga pungsod. Kabalo kamo kung ano natabo sa istorya. Napirde ni David si Goliath. Bangod sini nga mga premyo. Of course, ara dira ang Ginoo. Nag-upod sa iya. Overcomer. So, na-overcame niya si Goliath. Pero ari ang mga premyo nga lagas ni David. Na-realize nyo ba lang nga kung ikaw, anak sang Diyos, kag nag-risgo ikaw sang imong nga kabuhi para mag-alagad sa King of Kings and Lord of Lords, do you think amo lang ni ang premyo nga mabaton mo? Si King Saul lang niya ang naghatag sang padya. How much more ang aton nga Ginoo sa mga Ginoo, kag hari sa mga hari. Will He not give us great riches? Hindi iya kabala pagimuon nga prinsipe sa iya nga ginarian? Or even king? Or hilwayon niya ikaw sa iya nga ginharian? Siling ni Paul sa may 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Amo na nga si Paul, grabe gid iya nga alagad sa Dios. Siling niya, I am now ready to be offered. Siling niya, handa na ko yung mapatay. Kabalo ka mo kung anong ginabatsag ya? Excited ko ya sang akon nga padya. I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Sino diri excited nga sila? Yes, mapatay na ko dason simana. May diri magambal sa inyo? Magambal siya nga, the time of my departure is at hand, mapatay na ni sa. Kag siling niya, nga nambal ko nga ready sa, kag excited siya, because ang bali verse 6, oh, ready na siya eh. Ready to be offered. Verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ginhimo ko ng tanan. Handa na ko. Verse number 8, sila niya, gani, may nakapiparar na sa akon digto sa ibabaw, a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ang righteous judge gid mismo magadaho sa akon sinang padya sa sina nga adlaw. Mambal kita, nami kay Paul, no? Kay siya may crown of righteousness siya. Pero, panumduma, utod ko, hindi lang siya. Ambalya, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Pwede nga ang reward ni Paul mangin reward man naton. Kung insindihan talang ang padya nga preparar sang Dios sa aton sa mga taho, mga anak sang Dios nga nagaalagad sa iya, ihatag tang bugos tang kabuhi. Ang amuning ginhimo ni Paul. Sila nga, way kulabot bisan mapriso ko, way kulabot bisan subong pa mapatay ko. Sigurado na kuya sa akong destinasyon. Sigurado na kuya sa akong padya. Romans 8:17. Kag kun mga kabataan, then, ano ganing ears? Manugpanubli na sila. Manugpanubli sang Dios. Ikaw bala bata sang Dios? Amen? Hindi sigurado, wow. Kung hindi ka sigurado, hindi ka manugpanubli. Pero kung bata ikaw sang Dios, manugpanubli ikaw sang Dios. And joint heirs with Christ. Kung ano ang iya ni Kristo nga panublion sa iya amay, amo man ang imo.
joint heirs with Christ. That is why, mahari di siya for 1,000 years sa iya nga pagbalik. And tanan nga mga anak sang Dios nga nangin faithful sa iya, maghari man upod sa iya. Ano ang balya? If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Ang pagiging, ano ganit tawag? Manugpanuble, may kondisyon. Ang kaluwasan, wala isang kondisyon. Batunon mo si Jesus, anak ka sang Diyos. Pero ang pagpanuble, sang ginharian sang Diyos, may kondisyon. Sila nga, if so be, kung tuod gid man nga nag-antos kita upod sa aton Ginoo, then mabato naton ang aton palanublion kaangay ni Kristo. It means being a true child of God makes us a candidate to inherit along with Jesus, the Son of God. Kung bata ka sang Diyos, pwede ikaw mangin candidate. Explain ko lang gamay ha. Okay. Kung nag-enroll ikaw sa CPU, sang engineering or nursing, ang tanan nga mga nag-enroll sa nursing or engineering, candidate sila nga mangin, ano ganing pinakataas nga honor? Summa cum laude. Candidate, ikaw tanan ka mo, pwede maging candidate. Kung taas man lang inyo nga grades, kag nalambot yung gidman ang requirement sa pagiging summa cum laude, bisan isa pa kamo kalibo, isa man kalibo nga summa cum laude, pwede na ya. Amo na ang reward sa aton nga Dios. Tanan kita, candidate sina. Galing ihatag lana sang Dios sa mga nag-antos upod sa iya diri sa kalibutan. Ti paano, pastor, kung wala ka nag-antos? Ati nga ka eh. Wala. So salvation is free, but inheritance is to be earned. Ginapangabudlayan ina. That is why sa may Philippians 1:29, ginambalya diri, for unto you it is given. Sila nga balaan nyo na ni dapat. Nga kung iya kamo ni Kristo, hindi lang nga magtuo kamo sa iya, but also to suffer for His sake. Upod yan na ang pag-antos. 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. But, if we deny Him, paano tayo i-deny ang Ginoo? Kung subong bala mga anak kita sang Dios, kag wala kita nagapangabuhi, bilang tudtod nga anak sang Dios, amo ina ang pag-deny sa aton Ginoo. Ina balang bata ka sang Ginoo, pero duway kaya labot mag-worship sa Ginoo? Way kaya pakialam magbasa sa Bible? Way kaya pakialam magtuon? Way kaya pakialam magsunod sa mga mando sang imo nga tatay? Amo ina ang pag-deny sa aton Ginoo. If we deny Him, He also will deny us. Maghari diri siya, 1,000 ka tuig. Mambal siya, wala ka lang niya crown, dara ka lang niya sa higad, ordinaryo ka lang niya. Luwas ikaw, anak ko ikaw, pero wala kaya sang rangko. Ordinaryo ka lang niya sa ginarian sang Diyos. Galatians chapter 4. A true child of God serves in a different way. Panumdumon ta na utod ko, kung bata ikaw sang Diyos, hindi lang sila nga mabaton lang kuya sang eternal life. Importante, mapalangit. Bay na dayang pagiging faithful, bay na dayang pagiging obedient sa Ginoo. No. May baylo gina. Galatians 4. Sila nga diri verse 1, now I say that the ear, ang manugpanuble, sino manugpanuble? Ang mga bata. That the ear, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Kita nyo ng mga bata ka-incheck? Mga bata ka-incheck na may mga hardware na bala. Nantawan nyo bala kung summer, wala na sila klase? Ano ginaobra sa mga bata ka-incheck? At tudig tuupod sa mga budigiro.
Upod sa mga workers, kung anong ginahimo sa mga workers, among man ang ginahimo sa mga bata ka inchik, gatrabaho sila. Ang mga bayo nila, mga Davis, mga Boysen, mga nipis-nipis na bala. Do hindi mo mabalaan nga bata sila katagiya. Igatrabaho sila. Siling diri, sampulong siyang Ginoo, ang mga manugpanuble nga mga kabataan, wala sa kinalain sa mga workers or servants. Bisan, He be Lord of all. Bisan manugpanuble siya. Verse number 2, but is under tutors and governors. Dapat ginatudloan siya. Ara sa idalom siya nagatudlo sa iya, under tutors and governors, until the time appointed of the Father. Mambalang amay pila kadlaw, okay anak, ara ka na sa insakto nga lugar, ara ka na sa insakto nga edad, amo na ning time nga ikaw naman mag-manage sang aton nga negosyo. Imo ini. Because gintrain ka na halin sang gamay mo. Nagtrabaho ikaw, kabalo ikaw, sang pasikot-sikot sang aton negosyo. So appointed of the Father. Verse number 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Bangod kay bata ikaw, may ara ikaw espiritu sang aton nga amay sa aton tagipusoon. Wherefore, thou art no more a servant. Okay? Kung ara ka na sa insakto nga edad, kung nag-mature na kita sa pagiging anak sang Dios, you are no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Ni question ko sa inyo. Excuse. Ari question ko. Ano kinalain sang trabaho sang workers compare sa bata tagiya? Kung ang bata katagiya gatrabaho, ang empleyado gatrabaho man. Anong ilang kinalain nga duha? Sa inyo, abe. Kaya hindi po silingon kung bata ka katagiya, malagaw ka na lang imo ya. No? Amen? Sino diri may mga negosyo, bata nila palalagaw. Maubragi na yung mga bata. Nagbayaw din. Maubragi na yung bata sa negosyo sang iya tatay para maintindihan niya ang pasikot-sikot. Para sa insakto nga adlaw, kabalo na siya mag-manage. Okay? Anong kinalain sang empleyado nga nagatrabaho sa bata sang tagiya nga nagatrabaho? A servant serves for salary. 13th month, boss. Sweldo, boss. Kinsinas katapusan. Anong bata? A son serves for inheritance. Kung anak ikaw sang Dios, hindi mo pag-ibaylo ang imo inheritance nga batunon sa imo amay. Panunduman na lang si Iso. Wala igid maintindihan kung ano kamahal ang pagiging magulang sa siya nga tion. Binaligya iya sa isa lang kayahong ng sabaw. Tani siya subong si Israel. A son serves for inheritance. Utod ko, kung inheritance pa lang, sobra-sobra na na iya nga ihatag sang Dios sa aton. Pero ato na siya birthright na na. Because mga prinsipe kita, hari pagani. Kay bata kita sang hari. Tapos digto tayo aton mga buhi sa dalamugan sang baboy, tanan to nga mga higko, kag mga bisyo, kag mga sala, digto tayo aton nga mga buhi. Nga tani ang aton ginasakyan, nami nga kabayo, ang aton ginasuksok, nami nga bayo. Royalty kita tani. Kag nagapangabuhi kita sa insakto kag pagkamatarong. For the glory of our Father. 1 Corinthians 2:9. But as it is written, imagine na bala,
ang ginapiparar sang Dios sa aton, nasulat na, wala sang mata sang nakakita, wala man sang dulunggan nga nakabati, wala man ini sa may nakaplano o kung nakapanumdom o kung nakapaminsar sa mga butang nga ginpiparar sang Dios sa ila nga nagapalangga sa iya. Anong pinakanamian mo nga maangkon diri sa kalibutan? Bentley nga salakyan? Napaminsaran na sang tawo. Ang ginapiparar sang Ginoo sa aton, wala pa mapaminsaran sang tawo. Makon mo na, ang giyagin piparar. May gamay ako nga video, napagwa ko naman ni dugay-dugay na, pero gusto ko ba lang ma-imagine ta lang, kag mag-glimpse ta lang, abisan gamay, kumalingking, nga palaabuton naton sa tion nga mag-reward ang Ginoo sa aton. Ngayon kita sang sound. Movie ini sang Chronicles of Narnia. Tapos na ang gira, tion na ini sang rewarding. And ini nga lion nag-represent kay Jesus Christ nga mag-reward sa aton. The glistening eastern sea, I give you Queen Lucy, the valiant. To the great western wood, King Edmund, the just. To the radiant southern sun, Queen Susan, the gentle. And to the clear northern sky, I give you King Peter, the magnificent. Once a king or queen of Narnia, always a king or queen. May your wisdom grace us until the stars rain down from the heavens. Long live King Peter! Long live King Edward! Long live Queen Susan! Long live Queen Lucy! Nakita niyo ang mga bata? Huwag kita kabalo, pila ka adlaw. Magabot ang Ginoo, mambal ang Ginoo. Sa matutong nga nagakanta sang choir, Kyle Engada, Tisoy, kag si Jamjam, barunda, ano? Maprangala. Tapos may nagapalakpak to nga daw sapat. Yung mga wala nagalagad, kita to, lakpak. Uy, tayaton, corona. Grabe, guro ang kalip. Anong purpose ang corona? Simbol ina nga maghari kita diri sa kalibutan sa 1,000 ka tuig upod sang aton nga Ginoo. Siling ni Jesus sa may Revelation 2:10, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Ang Ginoo ina ang nagapasigurado sa aton. So what drives you to take such significant risk in life? Panumdumo naton nga may ara kita sang helper nga magabulig sa aton anytime, anywhere. And overcomer nga nagabulig sa aton
And letter P, panumdumo naton ang premyo nga baylo sang aton nga sakripisyo kag pagpangalagad sa aton nga Ginoo. We often say, expect the worst, but hope for the best. But those who hope in God will overcome the worst and expect the best in Him. Mga muyo kita, langit no namon nga Amay, Dios namon nga balaan, we thank you sang mensahe nga imo ginahatag sa amon. Ginoo, kabay pa sa sini nga tinion nga nagaselebrar kami Ginoo sang Christmas. Maangkon man namon Ginoo ang risgo nga ginrisgo ni Joseph kag ni Mary, maangkon man namon ang pagtuo nga ara sa ila. Nga bisan Ginoo nabulayan sila sa sila nga sitwasyon nangin matutom sila Ginoo sa pagsunod sang imo nga kabubuton. Tudloy kami na magsalig sa imo, magsalig sa amon nga helper, magsalig sa overcomer nga upod namon pirmi, and also Lord, maglantaw sang premyo kag padya nga nagahulat sa amon kung kami matutom nga nag-alagad sa imo. Ginoo, ikaw na magapanghikot sa tagsa-tagsa katagipusoon sang imong nga mga kanakan sa subong adlaw. Kabay pa Ginoo, buligan mo sila, buligan mo kami sa pagatubang sa mga sari-sari nga mga pagtilaw kag temptasyon. Nga kung kaisa, ginakalimtan namon ang amon pagiging anak sang Dios. Ginahaboy namon Ginoo ang mga oportunidad nga kami makaangkon sang padya. Kag ginabaylo namon Ginoo sa mga umalagi nga bagay kag mga material nga butang. Ginoo, panumdumon mo kami nga kami anak sang Ginoo kag hari sa mga hari nga dapat magkabuhi kami insakto bilang nga mga anak sang Dios. And Lord, pakamayohon mo ang ini nga simbahan, ang tanan nga mga nakabati sa sini nga mensahe, kaway pag Ginoo madala nila sa ila panimalay kag mangin paglaom Ginoo sang tagsa-tagsa. Ining amon pangamuyo sa ngalan sa amon bugtong nga manluluwas Kristo Jesus. Amen and amen.